Magandang hapon po. Ito po yung related sa tanong kanina. Pangalan mo na. Maricel. Ito ay related kanina. Ito ay lagi naming pinagdidibatihan or pinag-aawayan lagi. Siguro almost 20 years. Away talaga. Pinag-aawayan talaga namin ng aking partner kasi siya isang Baptist. Siguro narinig nyo na ang tanong na ito na, diba sabi nyo kanina na ang kaligtasan ay nawawala. Ayun ay ginigit niya sa akin na ang kaligtasan ay hindi nawawala kasi we are saved by grace, not of works. And then, kung ang basihan daw natin ay ang works, walang maliligtas kasi sa mata pa lang tayo makasalanan na. So, halimbawa, ako, isa kong driver, siyempre makasalanan ng mata ko. May nakita akong something na siguro nakagawa ko na kasalanan. Ngayon ba nawawala ba sa akin yung kaligtasan since nanampalataya ako since mula nung bata pa ako? So, paano kung namatay ako on the spot? Kasi yun nga ang pinagdidibatehan namin na kaya siya hindi na nagsisimba sa atin kasi nawawala daw yung kaligtasan natin. Alam naman siguro sa inyo yan kasi nakakapag-encounter na kayo ng mga Baptist. So, hindi talaga kami nagkakaintindihan sa bagay na yun. Ngayon, ang tanong ko ngayon, pag ako ba'y nagkakumit ng kasalanan, nawawala ba din sa akin ang kaligtasan? Ang tanong na ngayon mga kapatid ay iba na. Kanina po, napansin po ninyo yung ating sagot. Ang kaligtasan po ay nakabase sa pananampalataya. Tama? Okay. Pag ako ba'y nagkasala, ibig sabihin wala na ako sa pananampalataya. Not necessarily mean. Kasi, ang sabi ni Juan, tingnan po ninyo ha, kasi dapat ito maging maliwanag. Ano ho bang ibig sabihin ng tumalikod sa pananampalataya? Iba po yung nakakumit ng kasalanan sa tumalikod sa pananampalataya. Pagka ginawa mo, halimbawa, ngayon ako'y sa galit ko, halimbawa, nagalit ako, nagmura ako. Wala na ba ako sa pananampalataya noon? Hindi. Hindi po yan ang ibig sabihin ng wala sa pananampalataya. Kasi po yun, nagawa ko dahil sa kahinaan ko, pero hindi ibig sabihin, wala ako sa pananampalataya. Okay? Ang sabi ni Apostol Juan, tingnan po ninyo ha, kasi dito may pagkakamali na kaisipan. Na kapag ako'y nakagawa ng kasalanan, ay wala na ako sa pananampalataya. Ibig sabihin, yun na nga, pag wala ka sa pananampalataya, hindi ka talaga maliligtas doon. Kaya nga idiniidiin natin, yung tao po pwedeng tumalikod sa pananampalataya. Anong ibig sabihin ng tatalikod ka sa pananampalataya? Ibig sabihin, pag ikaw ay nagkasala, sa halip na magsisi ka, hindi ka magsisisi. Yan ang problema. Pag hindi ka nagsisi, pag hindi mo pinagsisihan yung kasalanan mo at hindi mo binago yung kasalanan mo, ibig sabihin, tinatalikuran mo na ang pananampalataya mo. Pero, once na ikaw ay nasa pananampalataya at ikaw ay nagkasala, nadapa, pero nagsisi ka, nandun ka pa sa pananampalataya, hindi ka tumatalikod. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Akala siguro nila, nawala rin agad. Ayun nga problema, kasi ang iniisip nila, ay, nawawala ang kaligtasan. Ibig sabihin, paglabas ko dyan, binangga ako ng ano dyan, ay napamura ako, sinuntok ko. Wala na ba ako sa pananampalataya noon? Hindi po. Hindi ka na maliligtas? Hindi na ako maliligtas noon. Hindi po kasi, sabi ni Juan, ito po, 1 John 2, verse 1. Hindi naman sinasabi ni Apostol Juan dito na, 1 John 2:1. Mumuntik kong mga anak. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ito po talaga ang ideal sa Adventist. Hindi chismoso. Ay paano kung natuksong magchismis? Wala na ba sa pananampalataya? Hindi. Ang sabi niya, at kung ang sino man ay magkasala, so ibig sabihin po, kahit nasa pananampalataya tayo, pwede po tayong magkasala. Nandun po lagi yung possibility na pwede tayong magkasala. Pero pag nagkasala tayo, not necessarily mean wala ka na sa pananampalataya. Kasi ang sabi ni Apostol Juan, kung sino man ay magkasala, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo, ang matuwid. Kaya nga po, ang isang Kristiyano ay lagi siyang aware sa kanyang ginagawa. At kapag tayo po ay nagkasala, wag na wag ho tayong mahihiya na lumapit sa ating Panginoon at humingi ng tawad. Yung pong mga tumalikod na sa pananampalataya na sa halip na magsisi,
ay hindi na nagsisi at itinuloy-tuloy na yung kanilang ginagawa, tapos ang katwiran nila ay once save, always save naman eh. Impyerno ang abutin mo pagka ganon. Di ho ba? Kasi yung once save, always save, kaya nga iprenemis ko eh. Yung bang kapatid na nakikiapid sa asawa ng kanyang ama na hindi nagsisi, maliligtas? Yun ang tanong ko eh. Ang sabi ng usas, ay oo, ay patay tayo dyan. Pagka yun ay maliligtas, ay maganda sana yun kung totoo. Ay kaso kontra nga po sa sinasabi ng Biblia. Kaya nga ang salvation ho, hindi by works, by faith. Pero hindi ibig sabihin na ako'y nadapa ngayon at nagkasala, ay wala na ako sa faith. Di ho ba? Yan po yung dapat nating maintindihan. Kasi nandun tayo nag-grow po tayo. Hindi mo pwedeng asahan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo kayo'y mga sanggol, kinandili ko kayo sa gatas. Meron ba, nakakita ba kayo ng sanggol na hindi madadapa? Yung bang pinanganak? Di ba yung bagong bautismo, ang tawag natin sanggol? Kaya natin ina-nurse o ino-nurture? O, anong i-expect mo dyan, bagong bautismo? Sasabihin mo, pag nagkaroon ng pagkakamali ang bagong bautismo, wala ka na sa pananampalataya, hindi ka na maliligtas. Hindi ganon. Wala pong ganon, mga kapatid. Okay? So, yan ang dapat nating maintindihan. Yun ang pagkakamali po nila. Ang basihan ng kaligtasan, faith. Kaya yung iba, tumatalikod sa pananampalataya. Ang ibig sabihin, nakagawa na ng pagkakamali, tinuloy-tuloy na nila. Kasi, iniisip nila, ligtas naman usas nga kaya nga sabi ni Apostol Pablo, baka kayo'y natukso na ng manunukso. Tanong, mga kapatid, pag natukso ka ng manunukso at hindi ka nagsisi, tinuloy-tuloy mo na, wala na sa iyo yung pananampalataya. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ang manatili sa aking salita, yun ang tunay na alagad. Pag umalis ka na sa salita, wala po talagang osas, mga kapatid. Hindi mangyayari. Yan ang dapat nating tandaan, Brother Johnson. Idagdag ko lang po ito, mga kapatid, yung 3 talata sa Revelation. Una ko munang babasahin yung chapter 20, verse 15 ng Revelation. Ang sabi dyan, at kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. So dito binabanggit po yung mga tatanggap ng parusa. Yung ikang mga, ang pangalan ay hindi nasumpungan sa aklat ng buhay. Okay? So tingnan po ninyo yung nasa chapter 2 verse 11 ng Revelation. Chapter 2 verse 11, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Okay? So, malinaw itong 2 talatang ito. Merong magtatagumpay at yung magtagumpay, hindi parurusahan. Ang parurusahan, yung wala sa aklat ng buhay ang pangalan. Punta natin yung chapter 3 verse 5. Ang sabi dito, ang magtagumpay ay daramtan gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Nakita po ninyo, yung parurusahan, wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Yung magtagumpay, hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, hindi nabura yung pangalan sa aklat ng buhay. Kung nagtagumpay, hindi buburahin. Kung hindi nagtagumpay, buburahin. Therefore, merong pagbura. Paano ang once save, always save dyan? May condition nga, pagka hindi ka nagtagumpay, burado. Mabubura. Burado. Ang tanong, bakit mabubura? Hindi niya nagtagumpay nagpadaig ng tukso ng alon niya. Di ba? Sa kanila, hindi buburahin. Di mali ito. Sa kanila, kahit nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi mabubura. Alam niyo kung saan galing ang doktrina ng usas? Kay Satanas. Tingnan mo. Sa Genesis, tingnan niyo po ang sinasabi sa chapter 3. Nang tuksohin ng ahas si Eva. Talatang 1, chapter 3 verse 1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae,
Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Talatang 2, sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. 3, datapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain na iyon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. 4, sinabi ng ahas sa babae, tunay, naligtas pa rin kayo. Usas na usas yung ahas. Ay, hindi kayo mamamatay, ligtas pa rin kayo. O yan yun Bakit daw? Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain yaon, ay maridilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So nakikita po natin dito ngayon yung pandaraya. Para maging komportable ka, ay kuya-kuyakoy ka lang, ligtas ka na, sumampalataya ka na. Yun ay galing kay Satanas na, hindi kayo mamamatay, hindi totoo yun. Ganun yung katumbas nun. So, alam natin na si Adan at si Eva ay likha ng Diyos. Walang duda sila yung mga anak ng Diyos. Pero kasi ang reasoning ang katuwiran ng usas, pagka nagkasala ba ang anak mo, hindi mo na anak. Di ba ganyan? Anak mo, sutil nga lang. Tingnan niyo po. Kung ang pagiging anak ay hindi mawawala at si Adan ay anak ng Diyos at si Eva kasi ginawa niya, bakit sa Juan 8:44 yata? Ayan. Sa Juan 8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo. Di nawala na yung pagiging anak ng Diyos doon sa mga hindi naman na sumampalataya sa Panginoon. Anak ng dyablo at ang nais ng inyong mga amang inyong gawin. So, paano naging anak ng dyablo ang tao ay ang Diyos naman yung gumawa? Ang anak ng dyablo, pag sumampalataya sa Diyos ay ito. Chapter 1 verse 12 nitong Juan. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makautibagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Kaya mali na naman yung katuwiran ng usas. Hindi mo mawawala ang pagiging anak. Bakit dito pabago-bago? Anak ng Diyos, naging anak ng dyablo, naging anak uli ng Diyos. So mali. Maling katuwiran yon. Isa pa, Brother Johnson. Ipapanood mo to sa kanya. I-upload naman natin to. Sige, Brother Gawin. Isa pa, tingnan po ninyo sa atin po, ang doktrina po ng Adventist, napag-aralan po natin yung justification by faith, di po ba? Ang result ng justification by faith, obedience, masunurin. Ang problema kasi sa Baptist, OSAS, may faith, pero wala na yung utos. Wala na yan. Di ba doon palang mali na Hindi po kasi yun ang tamang justification. Yan. Kasi bakit? Tingnan po ninyo, bakit kailangan natin ng justification? Kasi nagrebelde ka sa Diyos Ang ibig sabihin ng pagrebelde sa Diyos, kumbaga itinakwil mo yung kanyang utos. Yun po ang ibig sabihin nun. Ngayon, ibinabalik ng Diyos, inaakit tayo na bumalik tayo sa Kanya. Tama? Ngayon, nung bumalik tayo sa Kanya, sasabihin mo ba, sige Lord, babalik ako sa'yo, pero patuloy kong lalabagin yung utos mo. Pwede ba yun? Di ba? Bumalik. Papayag ka ba? Nagkasala yung asawa mo, halimbawa, nagkaroon ng babae. Sabi niya, nahuli mo, nagsisi, bumabalik sa'yo. Sige, sabi niya, sige, bumalik ka na sa akin. Di bumalik. Tapos sabi niya sa'yo, sige, babalik ako sa'yo, pero sa isang linggo, matutulog ako ng isang gabi doon sa kanila. Payag ka? Pwede ba yun? Kaya nga tayo pinapabalik ng Diyos. Ang gusto ng Diyos mangyari, pag bumalik tayo, susunod tayo sa Kanyang utos. Ay itong mga ito, yung mga evangelicals, born again, Baptist, may pananampalataya daw sila, pero ayaw sa utos. Yan. Kaya nga, Diyan tayo, Brother Gomer, iba. Kasi napagbabintangan tayo, nasunod muna bago balik. mali yun. Balik Kaya nga, muna bago sunod. yung katangian ng mga banal, keep the commandments. Tanong mo nga sa Baptist, pwede ba sa kanila yung keep the commandments? Hindi. Hindi. So, hindi silang tunay na iglesia kasi ang tunay na iglesia, keep the commandments and have the faith of Jesus. Correct. Kita nyo na. Tapos ito pa, tingnan po ninyo. Kung totoo yung osas, tapos sabihin mo ay pag nagkasala ka ba, hindi ka naligtas. Tingnan po ninyo. Ang sabi ng ating Panginoon, ito, babasahin ko ulit. Revelation 2, verse 1. Ano sabi? Ito po ay yung iglesia sa Epeso. Tama? Ang sabi ng Panginoon sa iglesia sa Epeso, sa talatang 2, nalalaman ko ang iyong mga gawa.
So alam ng ating Panginoon ang gawa ng Epeso, ang iyong pagpapagal at pagtitiis. At hindi mo matiis ang masamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon. At nasumpungan mo silang pawang bulaan. Verse 3, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ang ganda po, di ba? Tama. Ang ganda. Kung ito ang sasabihin ng Panginoon sa ating church dito, sa ano to? Pulong Santa Cruz ba ito? Pulong, Ha? Pulong Santa Cruz. Oh. Pag ito kayang ikukumin ng Panginoon sa church na ito, palakpak tingnan natin, siyempre. Kaya lang, pagdating sa verse 14 ng po ninyo, ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Verse 5, ano magsabi ng Panginoon? Okay lang yan kasi osas naman tayo. Yun ho ba? Kasi mayroon siyang laban eh. Nagsabi sa verse 5, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Hindi ho yung pwedeng nagpapatuloy doon sa kanyang ginagawa at ang katwiran, osas naman, ligtas. Sabi ng Panginoon dito, magsisi ka at gawin mo ang iyong unang gawa. Kung hindi, ay paririyan ako sa iyo, aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Kaya nga ito na sinasabi ko, kung tayo'y nasa pananampalataya, magsisisi tayo. Kung wala ka na sa pananampalataya, hindi ka na magsisisi. Pag hindi ka na nagsisisi, ano sabi? Verse 7. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia, ang magtagumpay. Ayun po yun. Ibig sabihin, kung hindi siya nagsisi, hindi siya nagtagumpay. Pag hindi nagtagumpay, aalisin ang pangalan sa aklat ng buhay. May usas ba? Wala pong usas, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin na pag ikaw ay nagkasala, wala ka na sa pananampalataya. Ang payo ng ating Panginoon, magsisi ka. Yan o yun eh. Yung hindi na nagsisisi, ay wala ho sa pananampalataya yun, mga kapatid. Okay?